Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang full chapter para sa chapter 1003 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga malalaman natin dito? Sabay-sabay nating alamin. Pero bago yan ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at hit ang bell para maging updated sa mga parating na mga video. Nga pala, andito si paring Bow para ikwento ang chapter. Simulan na natin. Let's go! Magsisimula ang chapter dito kina Dr. Vegapunk at Bonnie. Dahil nga nabalik na sa Egghead Island ang kwento, at itong tagpong to ay bago nga mangyari yung pagsugod ng mga Marines at ni Saturn sa isla ng Egghead Island, tinanong ni Vegapunk si Bonnie kung nakita na nito ang lahat. Sabi naman ni Bonnie na oo nga daw. Sabi naman ni Vegapunk na wala na daw, hindi nga daw niya natupad yung pangako niya kay Kuma. Pagkatapos nito ay biglang niyakap ni Bonnie si Vegapunk at bumalik ito sa tunay niyang anyo na pagiging bata, at nagsorry itong si Bonnie. Ilang oras ang nagdaan may binigay si Vegapunk kay Bonnie na kwintas, at iniwan daw yon ni Kuma para sa ika-10 kaarawan ni Bonnie. Natuwa naman si Bonnie doon sa regalo ni Kuma, isang sapphire necklace nga ito na mukha nga daw isang araw, napakaganda, ingatan nga daw niya ito. Sabi naman ni Vegapunk na isa nga daw yung protective charm. Bigla ngang iniba ni Vegapunk yung kwento at binanggit nito si Luffy. Sa totoo lang daw ay hindi daw siya makapaniwala na ganon nakalakas si Luffy sa nagdaang 2 taon. Sabi naman ni Bonnie na si Luffy daw, anak daw yon nung kaibigan ng tatay niya, tama daw ba? Sabi naman ni Vegapunk na o daw, nagulat nga daw siya nung lumitaw sa isla itong si Bonnie at si Luffy. Siguro nga daw ay nakatadhana yon. Marami nga daw ang nangyari nung nasa isang room nga daw itong si Bonnie. Yung Straw Hat Crew nga daw ay niligtas itong si Vegapunk. Ipapaliwanag nga daw niya lahat kapag kasama na nila sila Luffy, at maayos na daw yung lahat. Nagsorry nga si Vegapunk kay Bonnie sa lahat ng nangyari. Nakita daw ni Bonnie kung gaano kawalang kwenta itong si Vegapunk. Isa nga lang daw siyang scientist na bayaran, at utusan nga nitong si Saturn. Pero sabi ni Bonnie na mali nga daw si Vegapunk, dahil ang tunay na kalaban dito ay si Saturn. At nabalik na nga tayo sa kasalukuyan, kung nasan hawak ni Saturn itong si Bonnie, at napapaligiran sila ng mga Marines. Sinabi nga ni Saturn na itong tatay ni Bonnie na si Kuma ay patay na. Yung mga bida naman natin na sila Vegapunk, Franky, at si Sanjay, ay hindi nga makagalaw, dahil doon sa kapangyarihan ni Saturn. Si Luffy naman dito ay may malay na at nanghihingi ng pagkain. Si Atlas naman ay gusto nitong bigyan ng pagkain si Luffy, pero hindi nga din ito makagalaw. Nireport na ng ibang Marines na hawak na nila itong ilan sa mga alagad ni Vegapunk, katulad na lang ni Sentomaru. Nang marinig yon ni Kizaru ay nag-alala ito. Nagreport pa ulit yung ilan sa mga Marines na ano daw ang balita sa itaas na bahagi ng isla. Sabi naman ng isa ay wala pa din daw, dahil hindi nga daw pwedeng pumunta doon yung mga mas mababa pa sa Commodore. Nabalitaan na din sa buong mundo yung kaganapan na nangyayari sa Egghead Island, at nakita nga ng ilang sa mga dating kasama ni Vegapunk yung balita. Sila Dragon naman ay nag-alala nga kung ano ang mangyayari kay Kuma. Sabi naman ni Ivankov na kung siya nga daw yon ay pupunta daw siya sa Marihua para nga daw gumanti. Sabi naman ni Dragon na, pero iba daw itong si Kuma. Nagdesisyon na nga si Bonnie dito na mamatay naman din daw siya. Kaya biglang nagbago ng anyo si Bonnie, ay ginawa na naman nito yung nikaste na distorted future, at bigla nitong sinuntok si Saturn. Pero bigla na lang nanghina si Bonnie, hindi nga siya makapaniwala, dahil paano daw nangyari yon. Bigla naman kinuha ulit ni Saturn si Bonnie at sinabi, alam din daw pala ni Bonnie yung pangalan ni Nika, talaga daw palang anak ito ni Kuma. Hindi daw alam ni Bonnie kung ano talaga yung meaning nung pangalan ni Nika. At napaisip itong si Saturn na mukhang hindi pa daw alam ni Bonnie yung koneksyon ng white form ni Luffy at ni Nika. Bigla naman nalipat yung atensyon ni Saturn sa gilid niya, at nakita niya doon na kumakain na si Luffy. Nagulat siya, dahil paano daw nagkaroon ng maraming pagkain doon, wala naman pakialam dito si Luffy. At kain lang ng kain ito, si Kizaru ay medyo nakak-recover na din. Nagtataka si Bonnie bakit hindi din gumagana yung powers niya nung hinawakan niya si Saturn. Sabi naman ni Saturn, nagaling daw sa kanya yung powers ni Bonnie. Nagtaka ulit si Bonnie sa sinabi ni Saturn. Sabi pa ni Saturn na gumawa daw sila ng experiment, na baka gumana kung lalagyan daw nila ng isang powers o ability ang baby, na hindi pinapakain ng devil fruit. Success naman daw yung experiment, pero hindi na daw yon mahalaga ngayon. Yung ability daw ni Bonnie, ay kayang nga daw siyang i-transform nito sa kahit anong posibleng future pa ang gustuhin nito. Pero ganun pa man, ay yung posibilidad na yon ay limitado pa din, dahil yung future nga daw nung may hawak ay hindi masisigurado kung unti-unti nitong nalalaman yung katotohanan. Itong si Nika nga daw ay isang imposibleng mythology na pinaniniwalaan ni Bonnie. Sabi naman ni Bonnie na totoo daw si Nika. Hinahanap nga daw niya yon. Itong tatay daw ni Bonnie ay pinasa sa kanya yung matagal nang walang kwentang kwento ng mga Buccaneer.
Dati nga daw sinabi na ni Kuma sa kanya na gusto daw nitong gayahin si Nika na nakakapagligtas ng mga tao. Itong nanay daw ni Bonnie na si Jenny ay dinala sa Marijoa para maging pangwalong asawa ng isang celestial dragon. Pero sa kasamaang palad naging isa sa mga experiment lang daw ito ni Saturn. Katulad ng ibang mga palpak na experiment nga daw niya ay nagkaroon din daw ito ng sapphire scale. Alam na daw nito na mahihirapan siya sa mga resulta, pero pati nga daw yung baby ni Jenny ay naapektuhan din ng sakit nito. Habang nag-uusap nga yung dalawa, ay may biglang bumagsak sa di kalayuan ng isla. Napaiyak na nga dito si Bonnie, dahil sa nalaman niya na si Saturn ang may dahilan kaya nagkasakit siya. At si Jenny, sumigaw naman dito si Vegapunk na walang hiya daw talaga si Saturn. Yung sakit daw na yon ang sumira sa pamilya ni Kuma. Yun daw ang rason kaya sinuko ni Kuma yung buhay nito. Sabi naman ni Saturn na tingnan na lang daw ni Vegapunk yung sitwasyon niya, na may pakialam daw ba siya sa mga insekto na natatapakan niya, di ba wala. Nung may bumagsak nga na kung ano sa isla, ay yung dahilan pala na yon ay dumating na itong si Kuma sa Egghead Island. At nakita nga ng ilang Marines na si Kuma yon dahil doon sa marka ng kamay niya. Agad ngang nireport ng isang Marine yung nangyayari. Sinabi nito na bigla daw dumating ang dating Shichibukai na si Kuma. At papunta nga daw ito doon sa gitna ng isla. Hindi daw gumagana yung authority chip, kaya hindi daw nila mapigil si Kuma. Napansin na din ni Saturn na may pagsabog sa di kalayuan. Paano daw nangyari na andon si Kuma? Narinig din ni Vegapunk na si Kuma nga ay dumating. Patuloy lang sa pagtakbo itong si Kuma kahit na pinapaulanan na siya ng mga baril at kanyon. Si Bonnie naman ay nanghihina na at sinabi nito na hindi na daw niya kaya. Hindi na nga din daw niya kayang magsalita at tinatawag nito si Kuma. Na feeling nga daw ni Bonnie sasabog na yung puso nito. At sa punto daw na yon ay mas mabuti daw na mamatay na lang siya. At nagsorry nga itong si Bonnie. Sabi naman ni Saturn na nakakairita daw yung mga pagsabog at kaguluhan. Kaya inutusan na nito yung mga Marines na patayin na si Bonnie, pero may biglang nagpasabog doon sa mga Marines. At nabitawan ni Saturn si Bonnie, pasuko na nga dito si Bonnie, at atakihin na siya ni Saturn. Pero biglang dumating si Kuma, at niligtas si Bonnie sa atake ni Saturn. Wala nang paki si Kuma kahit nabutas na yung likod nito. Nagulat nga si Bonnie, dahil nandun nga si Kuma. Binaba nga ni Kuma si Bonnie. Pagkatapos nun hinawakan nito yung paa ni Saturn, umakma na suntukin itong isa sa 5 elder na si Saturn. End of the chapter. Okay, isang magandang chapter na naman ang nakita natin at ito na, dumating na si Kuma. Na dito na din magsisimula ang paggante nitong si Kuma sa lahat ng ginawa ni Saturn at syempre sa pag-recover ni Luffy. Magandang laban yan sa next chapter mga katambay, kaya abangan natin yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!